Tingnan natin ang style sa kanilang pagkainan, oh. 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 Yan, kita ninyo? Hello mga kabayansil. Mayroon tayong pupuntahan ngayon na farm. Dati na dito ako nagtatrabaho sa farm ni Romulo Tirambulo Cattle Ranch. Ito ang farm namin dito. Dito ako magtatrabaho mga kabayansil. Mga 1980 pa dito ako nagtatrabaho. Ito ipakita ko sa inyo yung kanilang style, silang pasungan mga kabayansil. Panoorin nyo hanggang dulo para makita naman ninyo yung kalagayan dito sa pagtrabaho na ako noon dito sa may Romulo Tirambulo Cattle Ranch. Ito ipakita ko sa inyo mga kabayansil. Sa hindi pa tayo mag-umpisa na sa ating mga vlog ay shout out muna kay Pandamak, Sir Danny Podadira at kang Pupoy Yanis dyan sa Bukidnon. Sana nasa mabuti kayong kalagayan at sana na bigyan pa kayo ng maraming grasya dyan at maraming mga blessing sa Panginoon sa pangangatawan at sa ating hanapbuhay. So ngayon mga kabansil, mag-umpisa na akong tumingin sa mga dati na kong tinatrabahoan dito. Dito ako nagtrabaho noon sa nag-edad pa ako ng 16 years old. Dito ako nagtrabaho. Pakita ko sa inyo ang ating tinatrabahoan dito, oh. Ito mga kabansil, oh. Ito mga kabansil, ito ang dating pasungan na dito ako nagtrabaho mga kabansil. Kita ninyo, oh. Dalawang pasungan. So makita natin mga kabansil, itong isang pasungan ay mayroong sa isang mga ang haba nito ay nasa mga 20 meters. Doon sa kabila mayroon din, oh, 20 meters ang haba. So ang baka na malagay dito ang pasungan ay nasa mga 16 pirasong baka dito. Oh, kita nyo mga kabasil, masikip na, wala na marami ng mga parang gubat na dito. Ito ang aming pasungan. Ito ang style sa kanilang pasungan mga kabasil, oh. So ang yung kanyang bubong ay nasira na, wala nang bubong. Bakas na lang ito mga kabasil na dito talaga ako nagtatrabaho noon. Ito ang style sa kanilang pasungan mga kabansil, oh. Hollow block na ganyan, oh. Kita ninyo ang haba niya mga 20 meters. So apat na 20 meters mga kabayansil. So nasa 80 dito 20 meters plus 20 meters equals 40. Do sa kabila ay 20 meters naman at 20 meters noon ay 40 rin. So yun ang pakita ko sa inyo na lagayan mga kabayansil, oh. Ito marami na talagang gubat, oh. So dito, oh, kita nyo ang style sa kanilang dito ang aming lagyan ng asin. Oh, tapos dito namin ilagay ang pagkain, oh. Oh, dito namin ilagay ang pagkain, oh. Kita ninyo? Dito namin ilagay yung mga pagkain ng baka. 20 meters ito. Tapos dito asin. Asin dito, oh. Oh, kita mo may black, oh, may black. Oh. Diyan. So dito. So apat na 20 meters ito mga kabansil. Galing dito papunta doon ay 20 meters rin. So oh, hanggang dito, oh. Oh, mayroon pang sa kabila. Oh, dito, oh. Ito. So, kita ninyo? Ito ang style sa kanilang pagkainan.
ilibit dito, oh, ilibit dito. Oh, kita ninyo, ilibit talaga. Yung mataas yung sa panguna, bababa ang dito. Dito ang baka malagay. So dito nasa sa isang block, so apat na block to ito mga kabansil, pero apat na block, bawat piraso sa isang block ay nasa 16 20 piraso to 20 piraso ang malagay. So apat ka blocks sa 80 80 piraso ang bakang malagay sa isang patiningan ni Muling Tirambulo. Ako ang nag-alaga sa mga baka, caretaker ako niya. So dito inilagay, mayroon tong bubong mga kabansil, mayroong bubong to. Mayroong bubong to dati. Mayroong bubong to mga kabansil, oh. Kita ninyo? May bubong to dito, bahay-bahayan ng baka. Pero nasira na kasi matagal na talaga. Oh. Matagal na talaga. Nasira na yung bubong kasi matagal na. So dito mayroon pang isa andito, oh. Oh. Pakainan to ni Muling Tirambulo. Farm ni Muling Tirambulo. Binalikan natin kasi dito tayo nagtrabaho noon. 1980 pa tayo dito. So umalis ako dito 1988. So 5 buwan ako dito nagtrabaho. Limang taon ako dito nagtrabaho. Dito namin i-breeding ang mga baka namin, oh. Kita niyo yung mga may mga mangga diyan, oh. Yung mga puno diyan, diyan ang bakod papunta doon. So ito ang dito naman i-breeding yung mga baka mga kabansil. Kita ninyo, oh. Ito ang pagkainan namin noon, oh. Oh, oh. Kita ninyo, oh. Oh. Kita ninyo yung pagkainan ni Muling Tirambulo, oh. Oh, oh. Kita ninyo talaga. Oh. Ito simentado at hindi masira. May bubong ito dito mga kabansil, may bubong ito dito. So yung mga breeding namin ay palayawin lang namin diyan, oh. Palawin, maraming talagang damo mga kabansil, oh. Ito ang pagkainan. So dito ako nagtrabaho noon mga 1980 pa ako dito nagtrabaho. So umalis ako 1986. So 5 taon ako dito nagtrabaho mga kabansil. Ito ang kanyang tangke ng tubig, oh. Kita ninyo. Pero may bakas pa dito mga kabansil, kahit na sira na yung dito namin ito. Dito ilagay yung mga baka dito. Oh, diyan. Pero may bako dito. Mayroon pang bakal dito, oh. Dito galing ang bakal yo. Dito. Ito ang painuman ng tubig, oh. Nasira na talaga, oh. Painuman ng tubig, oh, oh. Painuman to ng tubig. Oh, to. Tapos kumain yung baka diyan. Tapos mayroong asin diyan. Lalagyan ng asin. Ito dito. Ito ang lalagyan ng asin, oh, oh. Ito. Lalagyan talaga ng asin, oh. Oh, na, ah. Ito pagkainan namin. Pagkainan to, ito lalagyan ng asin. Tapos niyang uminom, kumain at kumain ng kanyang pagkain. Dito kumain siya ng asin. So pagtapos niya kumain, uminom siya dito. Dito siya uminom, oh. Oh. Ito painom, nasira na talaga pero matagal na kasi, oh. So painuman ng tubig, mayroong lalagyan ng asin at mayroong lalagyan ng pagkain. Ito, oh. So may bakod to dito. Dito. Aling dito mga nasa 20 meters rin papunta sa may kanyang painuman ng tubig. Tapos may bubong to dito. Dito may bubong. So ngayon matagal na kasi, luma na tong mga pagkainan na ito. Pero kahit luma na to, pero ginagawa pa rin ng mga tao hanggang ngayon. Oh, to kita ninyo, oh. Oh. Oh, kainan to. Dito ako nagtrabaho. Ito ang aking area na tinatrabahoan noon. Dito. Oh.
Dalawang block o apat na block. Bawat block ay mayroong nakatirang baka na 16 na piraso to 20. So ang ginaalagaan ko na baka noon ay nasa 80 piraso ang inalagaan ko noon. Ang sahod namin nito noon ay 20 pesos pa ang arawan kami. So dito mayroong blackboard doon dyan na inalagay si Muling na yun ang susundin namin kapag magpakain kami ng baka, magpurga, maglagay ng molasses at yung pagkain ng baka, at maglagay ng yung tinatawag nila na urea, yung abono sa tanim, lagay namin sa pagkain ng baka. Dito po kami kabayan silo, balikan natin dito. Dito namin ay nalagay yung gilingan ng mga tubo, mga napir, kahit napir gilingin naman dito oh. Dito, kita ko sa inyo. Mayroong gilingan dito ng napir at tubo. Yung sugarcane ba? Ito, wala na talagang masyadong nag-alaga nitong farm ni Tirambulo mga kabansil, kasi si Romulo P. Tirambulo ay patay na rin. Patay na, pero yung kanyang anak ay hindi talaga mahilig sa pag-alaga ng baka. So yung farm ni Tirambulo ay wala nang mga hayop, bakas na lang ito. Ito mga kabansilo, dito namin ilalagay yung noon. Hindi natin makita kasi lumang-luma na talaga. Kasi 1980 pa to. 1980 pa ko to, dito ako nagtrabaho. Wala na talaga, marami ng kahoy. Pero mayroon pa talagang bakas. Pero ito ang sisidla namin ng mga kabayan sila, mga to. Nasira na talaga. Yung pagkain ng baka, mga darak ng palay, darak ng mga mais, kahit anong darak, dito naman nilalagay. Diyan ang aming chopper, yung diyan kita ninyo. Diyan namin igilingin yung tubo at yung napier. Mayroon pang bakas dito mga kabansil. Kita ninyo. Ito ang pagkainan, kita ninyo. Ito ang forma sa pagkainan nila mga kabansil. Kita ninyo. Forma talaga silang ito may forma na talaga mga kabansil. Ito kita ninyo. Ito inalagay ang asin. Diyan inalagay yung asin diyan. Diyan inalagay. Dito ang mga baka, doon sa dito. So hanggang doon mga kabansil. So dito. Ito, ang forma sa kanilang patiningan mga kabansil. Kita ninyo. Yan ang forma sa kanilang farm noon. Dito mayroong bako dito. Dito hanggang doon. Dito mayroong bakod Tapos ito hanggang doon, doon. Ito ang kanilang painuman ng baka Kita ninyo ang style sa painuman ng baka. Mayroon pang bakas talaga. Yan ang painuman. Tapos dito, yung pagkainan ng baka ay dito mga kabansil. Kita ninyo Pag umuulan, sumisilong talaga sila dyan sa may ginawa na bahay ng baka. Kapag walang ulan, dito sila. May bakod man dito. Ito. Ito ang style sa kanilang, sa aming pagkainan noon, mayroong mga kahoy diyang linalagay. Kita ninyo. Yan may mga lagay namin yung haligi dito. So dito
Oh, tuwa namin na kainan ng baka. Tapos ang mga kanilang mga tae, ang mga tae nila diyan namin ilalagay diyan. So dito oh, ang style sa kanilang pagkainan, no? Kita ninyo. Kapag umuulan ay sumisilong sila sa mga sa mga ganyan na oh, sumisilong sila talaga. Yan ang pagkainan, oh. Kita ninyo. Oh, ganyan, oh. Tingnan natin ang style sa kanilang pagkainan, oh. Yan, kita ninyo. Diyan nilalagay yung mga baka. Dito sila kumain, oh. Kita ninyo ang style sa may bakod ito hanggang mga dito lang mga kabansil, oh. Dito lang, oh, may bakod yan, dyan, para dyan masama baka. Ito ang pagkainan nila ni Muling Tirambulo. Cattle farms. Noon, oh, kita ninyo. Oh, kita ninyo yung pagkainan nila. Dito ang mga baka punta dito ang mga baka tapos kumain. Kapag umuulan ay sumisilong sila dito. So kahit nagkuhan mga kabansil, nag-ulan ay pinupurga namin kasi mayroon siyang silungan dito. Kita nyo ang mga kabansil, ang bahayan ng baka. Oh, ito mataas talaga ng mga kabansil, oh. Maraming bakang malagay kasi, oh. Ito, oh, mahaba talaga, oh, mahaba yung kainan, oh. Dito nilagay ang asin kapag dito nilagay ang kanyang lalagyan ng asin diyan, no, may block dito, oh. Dito. Oh, may block talaga. Tapos ito ang pagkainan ng asin, may block. Kumain sila ng asin, tapos pagtapos silang kumain ng asin, punta sila dito sa painuman ng tubig. Dito, oh. Tapos silang uminom dito, kumain sila ng asin doon. Dito sila uminom ng tubig kasi may tubig to. So, hindi maubos tubig. Tapos silang kumain ng pagkain. Kain sila ng asin at uminom sila dito mga kabansil. Oh, kita ninyo ang style sa patining ni Tirambulo. Maraming baka dito noon. Mga 1,000, 500 yung aming breeding. Pero ang lahi ng mga baka noon ay Brahman. Galing ng Brazil, mayroong Indo-Brazil Brahman, mayroon ding Red Sindhi at yung mga unggol, yung mga itim. Kita nyo mga kabansil ang style sa kanilang pagkainan. So, diyan natin masabi na hindi talaga natin sabi-sabi yung aking natutunan na tinuturo ko sa inyo kung paano maglaso, paano ba magpurga. Kasi dito ako galing mga kabansil. Isa akong caretaker noon dito. Ang baka dito ay nasa 1,000 na pirasong baka. May bakod pa nga dito, oh. May bakod pa nga, oh. May bakod pa, oh. Dito kami caretaker ako dito noon ng panahon ng dekada 80 pa. Galing ako dito dekada 80. So ito ay Barangay Panyabunan, Sitio Malasbalas, Barangay Panyabunan. So kung umulan mga kabayansil, dyan sila sumisilong. Kapag mayroong ulan na malakas, dyan sila sumisilong at kumakain. At kapag mainit naman ay pwede silang minom ng tubig doon, dyan. Oh, kita ninyo. Oh. Pinuntahan ko lang ito mga kabayansil para malaman ninyo na dito talaga ako galing nagtrabaho. At caretaker ako ni Romulo Tirambulo dito
So, para hindi naman ninyo masabi na baka mga sabi-sabi ko lang to, yung aking natutunan, para baka para maka-vlog lamang, ay sabi-sabi ko lang sa inyo na yung aking natutunan ay dito talaga ako natuto mga kabayansil, sa aking paano ba natin ilaso yung baka, paano ba natin pakainin, paano ba natin ipurga, o paano ba natin ipatining yung baka bago, paano ba natin i-preparar yung baka bago natin ipatining yung baka. Galing kami ng Kabangkalan, pero dito pinuntahan ko lang yung aking tinatrabahoan noon, yung patining ni Romulo Tirambolo Cattle Ranch. Kasi dito galing kami ng Kabangkalan, karga kami ng baka, galing ng karga kami ng karabaw mga kabansil. So pinuntahan ko lang yung saan ako nagtrabaho noon. Pinuntahan ko lang kasi para makita ninyo nga totoo talagang dito ako nagtrabaho. So galing ako ng Kabangkalan mga kabansil, karga ako ng mga nasa 9 na pirasong karabaw. Kita ninyo, pinarking ko lang dito para yung karabaw makapahinga. Kita ninyo. Kita ninyo mga kabansil. Galing kami ng Kabangkalan. Pinuntahan ko lang yung mga dati kong tinatrabahoan doon para makita talaga ninyo na yung sinasabi ko na sa aking vlog na galing ako dito at dito ako nagtrabaho ay totoo talaga sa kay Muling Tirambolo Cattle Ranch noon. So mga kabansil, sana mayroon kayong matutunan sa aking vlog at sana nagustuhan ninyo, at paki-like naman at paki-subscribe at paki-comment at paki-share sa inyong mga kaibigan. So dito na lang ako at sana mayroon kayong matutunan. Driver by Ansel, sign out. Sa mga kabayansil, teka muna, mayroon pa akong nalilimutan. Mayroon pa akong hindi na shout out dito. Shout out kang Binbinido Dabalos. Sabi niya, paano ba gumawa ng busal? Abangan ninyo sa aking sunod na vlog, kasi ipakita ko sa inyo kung paano ba tayo gumawa ng busal at mapagkitaan talaga ninyo yung busal, kasi yung busal ay nasa 20 to 30, pero mabinta natin ng 100 bawat piraso. Sabi niya, idol, paano ba natin kilalanin yung baka na walang sakit? Panoorin lang ninyo talaga sa sunod nating video, kasi ipakita ko sa inyo kung paano natin tingnan yung baka na walang sakit. Kang Ritanuan, GT 4XD at sa Haber Sorel watching from Italy. Shout out sa inyo, sana nasa mabuti kayong kalagayan dyan, at sana mayroon maraming blessing sa inyo at sa ating blessing sa ating hanap buhay at sa ating pangangatawan. So dito lang ako, panoorin ninyo para sa sunod na aming video ay makita talaga ninyo at i-share ninyo sa iyong mga kaibigan. So ngayon, ay galing kami ng Panyabunan, Kabangkalan, pero dumaan ako sa Panyabunan yun sa aking natatrabawan. Nakita na ba ninyo? Kung nakita naman ninyo, ay sana natutunan ninyo, at totoo na doon talaga ako natuto kung paano natin alagaan yung mga baka. So dito lang ako, sana i-share ninyo sa inyong mga kaibigan, at sana i-subscribe naman at i-like, i-comment at i-share. Bye-bye sa inyo.